Batay sa survey, 32% ng mga Pilipino nais maging Pangulo si Senator Tulfo. 31% naman ng mga kababayan, si VP Duterte ang Naku, eto na. Eto na. Nangunguna na po si Tulfo. Grabe. Bagamat konti lang naman, 1% lang yung pinagkaiba. Sa huling survey ng Tanghere, lamang si Tulfo kay Sara. Unang tanong, totoo ba ito? Hindi, medyo hindi ko tinatawaran ang galing ni Tulfo, ang lakas ni Tulfo. Malakas talaga si Tulfo. Pero medyo duda ako na maunahan si Sara, ha? Hindi ko lang alam, hindi natin alam, ha? Hindi natin alam kung legit ba yung pagkakagawa ng survey. Ayaw naman natin magbintang kasi wala naman tayong ebidensya. Ayoko naman na salita ng salita nang walang ebidensya. Pero duda lang ako, ha? Hindi ko alam. Basta duda ako na nakalamang na si Tulfo kasi alam ko ang Duterte nasa Gedli lang eh. Nag-aantay lang 'yan, no? Malakas pa rin kahit anong sabihin, yung issue ng Maharlika Fan, yung paninira kay Sara. Alam mo sa tingin ko nga lalong lumalakas si Sara eh. Hindi natin alam kung anong talagang dahilan niyan. Pangalawang tanong, sino kaya ang natutuwa na lamang na ngayon si Tulfo? Tutuwa. Ako, tanong lang, wag po kayo magagalit. Speaker Romualdez, natutuwa ka ba na lamang na si Tulfo? Kasi hindi natin alam di ba? Alam naman natin na kumakalat ang balita, may pangarap tumakbong pagka-presidente si Tamba. Hindi natin alam kung totoo yun o hindi, pero ang kanilang mga galawan lumalabas na totoo. Ngayon, Coach Oli, bakit kaya posibleng matuwa si Tamba? Hindi naman siya, malayo siya. Ang nangunguna si Rafi. Ang importante kasi dito, para sa kanila, sa nakikita nating galawan ngayon, iniipit na si Sara. At definitely, kung totoo tong survey na to, epektibo yung pag-ipit sa mga Duterte. Yun po yun. Ngayon, hindi natin alam kung anong style nilang gagawin, kung paano kukuhanin ni Romualdez ang 2028 presidential election kay Tulfo, gayong si Tulfo naman ang lumalakas. Wala naman si Tamba. Pero posible, ang sinasabi ng iba, pag hindi talaga lumakas sa survey, si Speaker Romualdez, ang susuportahan ng pula ay si Tulfo. Yan po ang bali-balitang kumakalat. Hindi natin alam kung totoo. One thing for sure, alam natin, binabanatan ng Duterte, binabanatan si Sara, meron ng demolition job na ginagawa sa Duterte, tapos, eto na, umaangat na si Tulfo. Sa madaling salita, bagamat tayo ay walang ebidensya, yung narrative, kumokonek na. Lumilinaw na yung picture. Kumbagat sa puzzle, di ba? Kunwari, 1,000 pieces yung puzzle, nabubuo na yung muka. Bagamat kulang-kulang pa yung pieces, nakikita mo na. Nilalagay na sa lugar. Andyan na eh. Ayan na po. nilang unang presidential choice. Mataas ang rating ni VP Duterte sa mga taga Mindanao. Si Senator Tulfo naman, pinili ng mga nasa 18 to 35 at 51 years old above age group. Ayon sa survey, posibleng nakaapekto sa share ng potential voters ni VP Duterte ang kontrobersya sa confidential funds. Ngunit para sa political analyst na si Ronald Llamas, marami pang pwedeng mangyari bago ang 2028. Kung susuriin mo, Ay, etong tao na to, ang pinakamagaling sa buong mundo na political analyst. Pinakamagaling, ito yung dating political advisor ng dating Pangulo. Hindi si PRRD yung dating-dati pa. Ito pinakamagaling. Ayan Ronald Llamas, ikaw ang pinakamagaling. Pero wala akong tiwala sa opinion mo. Kasi napapakinggan ko yung mga usapan yung ni RR, ni Harry Roque. Naririnig ko po yung usapan yung ni RR. Nagalit kayo kay Harry Roque. Anak ng tete. Sabla yung analysis mo, Brad. Pero ako'y naniniwala, napakagaling mo. Mas magaling ka pa sa mga abogado. Sa mga top notcher, mas magaling ka pa. But para sa akin, sabla yung analysis mo, Brad. Layo. Laos na daw ang Duterte. Kaya wag na natin pakinggan yan kung ano man ang opinion yan. Pass. yung mga surveys, mahalaga siya bilang adjustments sa iyong strategy kung ikaw ay may balak tumakbo, especially sa 2028 na medyo malayo pa. Almost 5 years pa, no? Medyo malayo pa 2028 pa. Kaya marami pang pwedeng mangyari. Yung sabi niya, to 2028, pero pag sila nag-usap-usap, marami pang mangyayari.
Sila nag-uusap, dapat na daw madaliin ng gobyerno ang pagpasok ng ICC kasi pagka hindi natanggal ang Duterte bago mag first quarter ata o first 6 months, lalakas na Duterte, so dapat papasukin ng ICC. Samantala, ayon sa political strategist na si Malu Tiquia, posibleng tumakbo si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa susunod na halalan bilang senador o hindi naman kaya ay isang party-list representative. At sakaling matuloy ito, may tsansa rin itong mailuklok bilang House Speaker. Ako, yun ang masakit. Pwede siya tumakbo, si PRRD, pwedeng tumakbo senador, pero pwedeng tumakbo bilang party list at pwede siya maging speaker. Nako, pangit yung analysis mong yan. Pero ako'y naniniwala na yan ay makakatulong sa atin, pero pangit kasi malalaman nila tambayan. Pag nalaman ng mga tambayan, mga tambay, pag malaman ng mga tambay yan, gagawin nila ang lahat ng makakaya nila na ang Duterte hindi maging congressman. Dahil alam natin, bagamat bumaligtad na yung ibang kapartido ni Duterte, pag nakabalik si Duterte, pwedeng bumalik sa kanya yun. Kasi alam nila, pwedeng maging speaker si PRRD. Pag naging speaker si PRRD, hawak na niya ang budget, patay ang travel expenses. Anong mangyayari sa travel expenses? Kaya, eto take ko dyan. They will do all their best para gibain, especially PRRD. Yes, kalaban nila si Sara, but the immediate enemy here for them is PRRD. Kasi si Sara, kalaban pa sa 2028, pwede pa nilang gawa ng paraan, pero pag nakapasok si PRRD sa 2025, masakit ulo nyo. Kahit ilang rendo ng kuhanin ninyo, kahit ilang mga vloggers na mga trending vloggers na walang alam sa politika ang kunin ninyo, sibak kayo kay PRRD. Bakit? Here's the keyword, organic. You cannot mess with organic. Kasi ang organic, ipagtatanggol ka niyan kahit walang kapalit. Ipagtatanggol ka niyan hanggang dulo. Iba po ang bayad, iba organic. Alam yan. Alam yan ang mga politiko. Alam yan ang mga vloggers. Delicate sila kay PRRD. Kaya maraming nanginginig ang tuhod. Pero ito masakit. Wanting to eliminate Duterte, PRRD, papasukin ng ICC. Kaya we will see ang talagang pagiging seryoso nilang papasukin ng ICC within the first half of this year. Yun ang nakakatakot doon. Kasi tatandaan natin, may counter yan. Kumbaga sa boxing, kumaka-counter. And I'm pretty sure, kung gusto mong bumagsak si PRRD, the best counter is ICC. Naku, delikado. Ngayon, nagsabi, party list, ilagay natin dyan ang party list ni PRRD. Imagine mo yun, ha? Hindi ka gagastos, makakakuha ka ng nationwide consistency probably near to his 2016 performance. Hindi Anong maximum seat pag ganyan, ma'am? Hindi naman pwede 16 million na uboto mo sa party list. Hindi pa tapos nila. Wala ko, 16 million madami. Kaya nga, bigla ko lang paisip sa Senado. Sige, okay. Speaker, ng boto 16 million. Pwede. Oo, yun nga. Kaya ng pera na i-distribute sa mga legislators, iboto nyo ako. Kaya sabi ko, maganda yung strategy yun. Sa gitna naman ito ng issue ng ginagawang investigasyon ng International Criminal Ito na, ICC. Hila ko lagot. Court o ICC sa anti-drug war ng dating Pangulo. Gayon din ang tensyon sa pagitan ng Duterte camp at ni Speaker Martin Romualdez na pinsang buo ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Dagdag pa ni Tiquia, inaasahan na rin ang pagsulpot ng oposisyon ngayong 2024. Titingnan natin kung paano magde-develop yung salitang budol. So, lahat ng anti-budol sasama sa oposisyon. Ito ay lalo na't naghahanda na rin ang mga nagbabalak tumakbo sa 2025 midterm national and local elections. Rosa Lico. Ito sa akin, ha? Kung tatanungin ninyo anong aking opinion patungkol sa pagpasok sa ICC, I may be wrong. But in my opinion, 99% papapasukin ng ICC. It's the only way to stop PRRD. Or,
magkakausap sila na hindi na lang natin maririnig, hindi nila papapasukin ng ICC, pero hindi nagigipitin si Sara. I'm not saying magkakaroon ng ganong pag-uusap, pero definitely, they need another strategy. But sa aking palagay, papapasukin nila ang ICC dyan. They cannot. It's impossible to stop PRRD na manalo sa Senate, lalong-lalo na sa Congress, sa House. Malabo po yun. Kaya wag na po tayong magugulat, dinidinay, tapos biglang pasok na ICC. Meron nga kwento na pasok na daw ang ICC. Hindi po yun ang ibig kong sabihin. I'm talking about yung talagang lantaran ng nililitis. Dito sa sarili nating teritoryo, nililitis tayo ng taga-ibang bansa. Dahil lang sa may mga pangarap na tambaluslos. Ay tambay. Hindi, ano ba ibig sabihin ng tambaluslos? Personal agenda. Kukunin mo pangarap mo, sabi nga ni Sara, no, in your ambition, don't be tambaluslos. In short, kukunin mo yung pangarap mo sa maling paraan. May personal agenda. So, hindi ko alam kung kasama sa usapan niyang ICC, yung bidyong kakalat di umano, yung confidential funds, etc. I don't know really the arrangement there. But I cannot think of possible way to stop Duterte, PRRD, from winning the 2025 election. It's impossible unless ICC will come in. So ako, hindi na magugulat. Papapasukin niya ng mga tambay. Ayan. So bantayan po natin. Mga kababayan ko, bantayan po natin ang mga Duterte, lalong-lalo na po si PRRD. Si Sara kasi sa 2028 pa ang laban. Ngayon, ang tanong, nangunguna si Tulfo, Coach Oli. Kung ikaw, sinong susuportahan mo? Alam ko itatanong nyo yan eh. Sinong susuportahan mo ba? Boboto mo ba si Tulfo o si Sara? Ito, sagot ko sa inyo. Depende. Kasi hindi po ako, ulitin ko hindi po ako panatiko. Hindi porket halimbawa yung iba, pag Duterte, basta Duterte. Yung anak, yung tatay, yung pinsan, yung tito, yung katulong, yung driver, iboboto na nila basta Duterte. O, yung iba naman, pag Marcos, yung tatay, boto yung anak. Diyan po tayo lumubog sa Pilipinas. Basta maganda yung apelyido ng tatay, mamanahin ng anak, ng asawa, ng kapitbahay, ng katulong, ng kabit, boboto lahat. Mali po yun. Hindi po ako panatiko. So, titingnan natin, sino ang mas magandang magagawa, si Tulfo ba o si Sara? Hanggang 2028. Huwag muna natin pag-usapan yan. Ang puntiryahin natin ngayon, una, protektahan si PRRD. Pangalawa, makapagsalita, huwag busalan ang bunganga, ang bibig, ang mga dila ng mga mamamahayag, ng mga vloggers. Yun ang focus natin until 2025. Ang tanong, Coach Oli, alam ko, itatanong nyo rin. Ako na magtatanong sa sarili ko, ako na rin ang sasagot. Coach Oli, halimbawa, bukas ang eleksyon. Bukas, wala ka ng time. Mag-ano pa? Sino ang iboboto mo? Si Tulfo o si Sara? Halimbawa, bukas definitely si Sara.